Good afternoon. The Supreme Court en banc, during its session today, February 25, 2025, acted on the following matters. In the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al., Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The court required the House of Representatives, its Secretary General, Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. In the case of Francis Leo Marcos versus Comelec, the Supreme Court on January 21, 2025, issued a TRO preventing the Comelec from declaring Francis Leo Marcos a nuisance candidate in the 2025 elections. The court ordered Marcos to show cause within 48 hours from notice why he should not be cited in contempt for his actions, which tend to bring the court's processes into disrepute or disrespect. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Thank you. In fact, nagpalabas kami ng sulat ngayon, address sa mga miyembro ng Senado na pinapaliwanag lahat ng mga pinapaliwanag ko sa inyo nitong mga nagdaang linggo. We simply reduced it in writing, informing them, among others, of the position taken by the Senate President as part of my job to take proper order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number two, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasyahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, in 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila, at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na ina-assign ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan pinagbigay alam din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya alam, minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Sir, sorry for soundbite lang. Pwede pong kahit summary lang sir ng mga gawain ng mga iba't ibang office sa Senate, like Victor Cockford. Hindi ko na maalala yun. Iganon mo na lang yung sulat. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopy lang nila yung dati. Okay. Sir, kung later yung sulat siguro, yung special order, pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas maga para nabasa nyo na eh. Gano'ng kaalala nila ng SP na ngayon pa lang, alam na nung mga offices ng Senate na yung kanina pong mga assignment? Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then sir, pwede ano yung nakakalendaryo? Ano yung
sa calendar, Makukuha sir. nyo din nakalimutan ko. Pero para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulitin ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwedeng mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na ring pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June? Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Dalawang Senator oath. Judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. So, kung July 30, yung likely na pag-trial, kailan, sir, mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean, yung magkukonvene kayo as impeachment court? Kasi diba, sir, after the oath, sir, magkukonvene na kayo sa impeachment court? Dalawa nga yun eh. June 30, anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Nagsumpa kayo, di ba? Impeachment court na po yun. Impeachment court na ba yun? Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na ba yun? Convene na kayo sa impeachment court? Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, edi mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magkukonvene? Magkukonvene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons sang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprubahan ng mayoriya. Tapos sa July 29, mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30, magko-convene yung impeachment court. Sorry, sir. Diba, mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body.
and then immediately after, you Depende sa mayorya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So magko-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Clearly, hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following